Nung tag-araw ngang 1982, sa baybayin ngang, dumangas Iloilo, isang 38 anyos na babae ang natakpuang patay matapos malunod. Isinarangang pulisya ang kaso bilang isang simpleng aksidente. Dahil wala namang nakasaksi at walang palatandaan ngang karahasan. At eksaktong 17 taon ang lumipas taglagas ng 1999 ando, sa parehong pamilya sa parehong lugar isa na namang babay ang naglaho ng walang bakas. Ang una ay asawang May. Aringang palaisdaan at ang pangalawa ay ang kanyang manugang. Sabi nga, gataga na yon may multo raw sa palaisdaan ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot pa sa multo ito'y nasa pusong tao. Ang pagpapagawa. Ang bodega na nagsimula nang hindi sinasadya. Noong 2008, ang naging susi sa pagbubukas ng kahon ni Pandora. Nang basagin ang makapal na samantadong sahi bumungad, ang kalunos-lunos na kalansaing manugang na 9 na taon nang nawawala. Pero heto pa, habang iniimbestigahan ang kaso may isang nakakakilabot na katotohanan ang natuklasan ng mga investigador. Matapos na maklaho ang manuhang pinawin ng biyan ng lalaki, ang lahat ng trabahador at isang naktrabaho sa sakak makdamach. At may testimonya na ganito rin ang ginawa niya noong namate ang kanyang asawa 26 na taon na ang nakalilipas. Nakataon lang ba o isang maingat na plinano ang kwento ng isang lalaking hindi mapatawat ang mga babaeng gustong kumawala sa kanyang bakuran. At ang kwento ngang isa pang kasapwat na nanahimik sa kanyang tabi. Simulan na natin ang kwento ngang araw na iyon. Oktubre 17, 2008, 2:00 hapon. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa isang tahimik na palaisdaan ng bangus sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Sa harap ng isang 30 taong gulang na bodega, 3 trabahador ang nagbabasak ng semento. Sila'y pinadala ng bagong may-ari para gibayin ang palaisdaan na na-foreclose dahil sa pakalugi. Bawat baksa ng malaking bakit ng bekhu tumilapon ang nga piraso ng semento. Isang trabahador na nag-alis ng mabasak na piraso gamit ang palaang biglang natigilan. Kumunot ang nuniya habang tinititigang mabuti ang sahig. Ano to sa pagitan ng makulay abo na piraso ng semento may bahagyang nakikitang manilaw-nilaw na bagay. Dali-daling iwinagaywe ng trabahador ang kanyang kamay at sumigaw, "Hoy, itigil mo muna, patayin mo ang makina." Nang humina ang ingay ng makina ngang bekhu, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Nagbulungan ang iba pang trabahador habang nakukumpulan sa paligid ng butas. Nang maingat na inalis ang lupa at alikabok gamit ang dulo ang palalumitaw ang isang bagay na mukhang mahaba at makinis na buto. Ang mukhang trabahador na sumilip ng malapitan ay biglang namutla, hindi kaya, buto. NG, tao. 2. 330 NG. Apong dumating sa lugar sina, Police Sergeant Mateu Vargas et Corporal, Helena Santos NG Dumangas PNP. Isinara ni Sargento Vargas ang pintong kotse at dahan-dahang sinuri ang paligid ng bodega. Ang kinakalawang na pulang yerong bubong at ang mapader na natutuklap na ang pintura ay palatandaan na matagal na itong napabayaan. Ang amoy dagat na may halong lansa ay sumalubong sa kanyang ilong. Nilapitan ni Sargento Vargas ang mga kinakabahang trabahador at nagtanong dito ba ang lugar na iniripot. Ang lalaking mukhang kapatas ay lumuno muna bago sumagot. Opo, diyan po sa sahig namin natakpuan. Sobrang gulat po namin kaya hindi na namin ginalaw at tumawag agad kami. Itinuro ng nginginig na daliri ng lalaki ang loop ng bodega. Maingat na pumasok sina Sargento Vargas at Corporal Santos sa bodega. Sa gitna ng sahi, na binungkal ng bekho, sa pagitan ng basag na semento na kalabas ang isang bungo, lumuhod si Sargento Vargas at tinutukan ito ng flashlight. Nang tamaan ng ilaw mas luminaw, ang hugis ng mabuto. Kumunot ang noni Sargento Vargas at pabulong na sinabi tawagan ang soko. Kailangan nating ipatawag agad ang forensics team. Hindi ito simpleng paglilibing. Tumango si Corporal Santos na may seryosong muha at kinuha ang kanyang telepono.
Mabilis na isinagawa ang pagsusuri sa crime scene. Sa lalim na halos 40 sentimetro sa ilalim ng sementadong sahig nakuha ang halos buong kalansay na pinaniniwala ang mula sa isang babaeng nasa hustong gulang. Sa tabingang kalansay natakpuan ang isang pares ni, pambabaeng sinalas na usonong huling bahagi ngang 1990s at ang natira-tira ngang isang sirang plastik na panali sa buhok. Sa madilim na bodega sa ilalim na, ilaw ang kalansay, ay tila may gustong sabihin sa kanyang kalunos-lunos na anyo. Si Daniel de la Cruz ang dating may-ari ngang palaisdaan ay nakatayo na may matigas na ekspresyon habang nag-iimpake ngang kanyang magamit. Ang 44 anyos na si Daniel ay namumutla at walang tigil sa paninigarilyo. Nilapitan siya ni Sargento Vargas at nagtanong kailan itinayo itong bodega. Huminga ng malalim si Daniel at ibinuga ang usok ng sigarilyo bago sumagot. Nung taglagas poeng, 99 si tatay mismo ang nagpatayo niyan. Nasa Iloilo City po ako noon, construction worker, kaya hindi ko nakita ang proseso ng pagpapatayo. Pagkatapos noon paano ninyo ginamit ang bodega, ang tingin ni Daniel ay hindi mapakali habang gumagala sa binungkal na sahig. Ginamit lang po namin bilang imbakan ng nga materyales. Sa ngang siyam na taon hindi na namin ginalaw ang sahig. Ewan ko ba parang ayaw ko rin pong galawin ang bodega na yan. Pinabayaan na lang namin. Ang boses niya ay tuyo, ngunit ang dulong kanyang magadaliri ay bahagyang nanginginig. Oktubre 20, sinimulan ng PNP Crime Laboratory ang masusing pagsusuri para matukoy ang pagkakakilanlan ng kalansay. Sabay na isinagawa ang DNA testing at dental record comparison. Ang mga investigador naman ng Dumangas PNP ay sinimulang halungkatin ang lahat ng missing person reports sa kanilang nasasakupan mula 1995 hanggang 2000. Isang pakikipaglaban ito para mahanap ang katotohanan sa gitna ng maalikabok na mga dokumento. Makalipas ang 5 araw noong Oktubre 25 dumating ang resulta mula sa crime lab. Batay sa dental records, ang kalansay ay tumutugma kay Susan Reyes na iniulat na nawawala noong Oktubre 12, 1990. Si Susan 32, anyos noon ay ang manugang ng may-ari ngang palaisdaan na si Tasio de la Cruz at asawa ni Daniel de la Cruz. Inilata ni Sargento Vargas sa kanyang mesa ang police report ng pagkawalan ni Susan noong 1999. Habang binubuklat ang naninilaw at putpot ng mga papel na tigilan ang kamay ni Sargento Vargas. Tinapik niya ang dokumento at tinawag si Corporal Santos. Tingnan mo to. Ang nakreport ang biyenan na si Tasio de la Cruz. Ang konklusyon ng pulis noon naglayas lang pagkatapos mag-asawa kaya isinara ang kaso bilang simple runaway pagkatapos ng 2 linggo. Lumapit si Corporal Santos at sinilip ang report. Ang asawa si Daniel de la Cruz bumalik mula Iloilo City papuntang Dumangas noong Oktubre 13, isang araw matapos may report ang pagkawala. Ang kahina-hinala ay si Tasio de la Cruz. Sabi niya umalis daw ng bahay ang manugang noong madaling araw ngang Oktubre 7, pero 5 araw na ang lumipas noong Oktubre 12, saka lang siya nag-report. Hindi inalis ang tingin sa dokumento, bumulong si Sargento Vargas. Nawawala ang isang miyembro ng pamilya pero naghintay pang 5 araw bago ay report kakaiba. Oktubre 28 muling binuksan ng Dumangas PNP ang kaso ng nawawalang tao mula 9 na taon na ang nakalipas at inuri ito bilang isang major crime. Isang special investigation team na may 4 na miyembro ang binuo sa pamumuno ni Sargento Vargas. Nang hapong iyon, isang babae ang pumasok sa istasyon ng pulisya ng Dumangas. Ito si Aling Remedios, ang ina ng biktima. Ang 75 anyos na si Aling Remedios ay kuba na ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Inilapak ni Aling Remedios sa mesang investigation team ang isang lumang sobrang dala niya.
Sa lubong siyam na taon, ito ang mga petition letter na isinumite ko. 7 lahat. Binuksan ni Sargento Vargas ang sobre at inilabas ang ngaliham. Ang masulat kamay na petisyon ay puno ngang hinakpis at pihati. Nanginginig ang boses ni Aling Remedios. Paulit-ulit kong sinabi na patay na ang anak ko na may nangyari sa bahay nga magabalay ko, pero ni minsan walang matinong investigasyon na ginawa. Mga pulis parang awan nyo, nabigyan nyo ng hustisya ang anak ko. Samga petisyon detalyadong nakasulat ang kanyang mga hinala sa pamilya ngang manugang mula pa nung mawala ito noong 1999. Partikular na inulit-ulit ang punto na halos hindi na nakakadalaw sa kanila ang kanyang anak simula ng mag-asawa at limitado rin ang pakikipag-usap nito sa telepono. Pinunasan ni Aling Remedios ang kanyang matagamit ang kulubot na kamay. Simula nang makapaasawa si Susan kahit Pasko o Bagong Taon bihira na siyang makawi. Hindi rin siya makatawag ng malaya. Sigurado akong may nangyayari sa bahay na yon. Itinalaga ngang investigation team si Natasio at Daniel de la Cruz bilang mga primary person of interest at ipinatawag sila para sa isang interogasyon sa Oktubre 30. Kasabay nito kinuha nila ang listahan ng mga residente na nakatira malapit sa palaisdaan noong 1909 para simulan ang pagtatanong. Samantala lumabas na rin ang resulta ng masusing pagsusuri sa bodega. Ang preliminary report ay nagsasabing ang semento ay posibleng ibinuhos noong kalagitnaan ng Oktubre 1999. Ito ay nakakakilabot na tugma sa panahon ng pakawalan ng biktima. Oktubre 30 umaga. Pumasok ang biyenang si Tasio de la Cruz sa interrogation room ng Dumangas PNP. Ang 67 anyos na si Tasio ay may maitim na balat at seryosong muha at mahigpit na nakatikom ang bibig. Pagupo niya nagsalita si Tasio sa mahinang boses, umalis ng bahay ang manugang ko nung madaling araw at hindi na bumalik. Wala akong alam. Walang pinakaiba kahit isang salita sa kanyang testimonya 9 na taon na ang nakalipas. Nang hapong iyon dumating naman ang asawang si Daniel de la Cruz. Tila hindi siya mapakali at nakayuko. Nasa Iloilo City po ako nun kaya hindi ko nakita ang huling sandaling ang asawa ko. Totoo yan pabulong na sabi ni Daniel habang nakayuko. Nainis na lumabas si Sargento Vargas sa interrogation room at tumayo sa harap ngang bintana sa pasilyo. Sa labas ang dagat ay tahimik na humahampas sa dalampasigan. Sinabi ni Sargento Vargas sa sumunod na si Corporal Santos ang lugar kung saan natakpuan. Ang kalansay ay sa sahig ng bodega na si Tasio mismo ang nakpatayo. Ang tinatayang petsa ne paglilibingat, ang petsa ne konstruksyon, nege bodega ay eksaktong naktutugma. Sumagot si Corporal Santos na may kumpiyansa, mayroong sikretong tinatago ang pamilyang ito sa loop nege 9 na taon. Masyadong maraming pakakataon para sabihing nakataon lang. Tumango si Sargento Vargas at kinuyom ang kanyang kamao. Kailangan nating buuin muli ang mga pangyayari noong 1999. Kung ayaw nilang magsalita tayo ang magpapabukas ngang bibig nila. Ang malakas na hangin mula sa dagat ay yumanik sa bintana. Nobyembre 2 si Corporal Santos ay naktungo sa iba't ibang lugar sa Dumangas para magtanong-tanong sa mga residente habang nilalabanan ang malakas na hangin. Sa bawat ihip ngang hangin sumasama ang amoy alat at lansa ng putikan. Kumatok si Corporal Santos sa bahay ni Mang Cardo, isang mangingisda na mahigit 40 taon nang naninirahan malapit sa palaisdaan. Tao pumula po sa PNP. Ang 68 anyos na si Mang Cardo ay nag-ayos ng sirang lambat sa kanyang bakuran ng salubungin ang hindi inaasahang bisita. Itinuwit ni Mang Cardo ang kanyang kuba ng likot at pinunasan ang pawis sa mukha. Si Susan. Yung manugang. Ninatasyo ang tinutukoy mo. Napailing siya at muling binalikan ang lambat. Kawawa naman yung bata. Mula nang mag-asawa halos hindi na nakakawi sa kanila. Tuwing
May okasyon sinasabing gabiyanan niyang si Tasyo na maraming trabaho kaya hindi siya pinapalis. Inilabas ni Corporal Santos ang kanyang kwaderno at mabilis na nagsulat. May naalala pa po ba kayong kakaiba kahit maliit na detalye po makakatulong? Tumingin si Mang Cardo sa malayo bago magsalita. Parang hindi rin siya makatawag ng malaya sa telepono. Isang araw, pumunta yan dito sa bahay nakikiusap. Ano po ang sabi niya? Makikitawag lang daw sa nanay niya. Grabe, ang kaba niya halatang takot. Natigilan ang dulo ng panulat ni Corporal Santos. Nang hapong iyon nakausap ni Corporal Santos si Mang Lito na nakayos ng isang maliit na bangka sa daungan malapit sa palaisdaan. Ang 70 anyos na si Mang Lito ay may makapal na grasa sa guwantes habang tinitingnan ang makina. Si Susan halos siya na lang mag-isa ang gumagawa ng lahat sa palaisdaan na yan sabi ni Mang Lito habang hinuhubad ang guwantes at inihagis sa sahig. Ang biyenan niyang si Tasyo palakat-lakat lang sa bayan nakikipag-usap sa mga suki. Pero yung pagpapakain ng bangus pag-ani at pagpampakilahat yan balikat ng manugang niya. Mula alas 5 ngang umaga hanggang alas 8 ngang gabi halos hindi na makapag-unat ng likod. Nagulat si Corporal Santos. 15 oras sa isang araw kaya niya po? Mag-isa kaya nga, di ba 7 taon siyang nabuhay na parang alipin. Alam ng lahat ng tao dito yan, Nobyembre 5 nakuha ng investigation team ang mga lumang medical records mula sa Rural Health Unit ng Dumangas at sinimulan itong pag-aralan. Ayon sa matalaan si Susan Reyes ay bumisita sa health unit ng 7 beses mula Marso 1998 hanggang Setyembre 1999 bago siya mawala. Ang kanyang pangunahing sintomas ay insomnia, chronic fatigue at pananakit ng katawan na hindi matukoy ang sanhi. Itinigil ni Sargento Vargas ang paglilipat ng pahina at kumunot ang Tingnan mo to. Record NG pagbisita niya noong Agosto 1999. May note ang nurse na may pasasiya sa kaliwang braso. Sumilip si Corporal Santos sa record at tumango ng may seryosong mukha. Alam ngang doktor ang pakakaiba ngang pasadahil sa pakakabagsak at pasadahil sa pananakit. May gumawa nito sa kanya. Nobyembre 7, isinagawa ang pangalawang interogasyon sa asawang si Daniel de la Cruz. Mabigat ang hangin sa interrogation room at si Daniel ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Pinaglalaruan niya ang kahangeng, sigarilyo sa mesa at umiwas niyang tingin. 3 taon pagkatapos, naming ikasal naramdaman ko na hindi para sa akin ang trabaho sa palaisdaan. Ayoko ang amoy lansa kaya nagtrabaho na lang ako bilang construction worker sa Iloilo City. Tinitigan ni Sargento Vargas si Daniel sa mata at nagtanong kung gaano kadalas kang umuwi 1 beses o 2 beses sa isang buwan. Nag-abot lang ng pera tapos natutulog tapos alis na ulit pa bulong na sagot ni Daniel. Bumalik ang mga investigador sa komunidad para kumpirmahin ang sinabi ni Daniel. Nang makausap nila si Mang Kiko na umiinom ng tuba sa ilalim ng isang puno ngang bangga sa pasukan ng barangay, isang mahalagang testimonya ang lumabas. Ang sisisister, anyos na si Mang Kiko, ay naksala ng tuba sa baso at naksalita si Daniel tuwing umuva, yan laking lasing. Rinig na rinig hanggang sa labas ng bakot yung sigawan at basagan ng gamit sa bahay nila. Lumapit si Corporal Santos. Ibig niyo pong sabihin madalas silang mag-asawa kumunot ang ni Mang Kiko at tumango. Hindi lang basta away. Minsan nakita ko si Susan na may black eye habang nagtatrabaho sa palaisdaan. Siguradong binugbog yun ni Daniel. Ang magapana na investigasyon ay natural na tumutok kay Daniel de la Cruz. Lumitaw ang maebidensya ng paulit-ulit na domestic violence at siya ang nag-isang tagapakmana ng palaisdaan matapos mawala ang kanyang asawa na pinakinabangan niya sa loob ng 9 na taon. Ang taong pinakamalaking nakinabang sa pagkawalangang asawa ay walang iba kundi ang asawa mismo. Nobyembre 10 bumalik sa istasyon ang
Pulisya ang inang biktima si Aling Remedios. Sa isang tahimik na silid-hawa ni Aling Remedios ang isang mainit na tasaeng taa gamit ang dalawang kamay. Sa kabilaeng init, eng tasa nanginginig ang kanyang nga kamay. Noong unang linggo ng Setyembre, 99 yon. Tumawag sa akin si Susan Palihim. Maingat na nagtanong si Corporal Santos. Palihim po sabi niya magagalit daw ang biyenan niya kapag nalaman. Halos hindi siya makahinga sa pagmamadali kaya wala pa sigurong 3 minuto yung usapan namin. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Aling Remedios. Umiyak si Susan sa telepono sabi niya, "Nay parang mamamatay na po ako dito. Natatakot po ako." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Kinagat ni Sargento Vargas ang kanyang labi habang nakikini. Pagkatapos ng tawag, na yun na empake na ako para pumunta agad sa Dumangas. Pero makalipas ang ilang araw tumawag ulit si Susan at sinabing okay na daw siya huwag na raw akong pumunta. Humagulgol si Aling Remedios at dinibdib ang sarili. Hindi ko akalain na yun na pala ang huli naming pag-usap. Kung pumunta lang sana ako agad hindi sana malilibing sa malamig na semento ang anak ko ang kawawa kong Susan. Ang iyak ng ina ay pumuno sa buong silid. Nobyembre 12 tiningnan din ng investigation team ang posibilidad na may ibang kasapwat o suspek. Napunta ang kanilang atensyon sa isang part-time na trabahador sa palaisdaan noong 1999 si Mang Tonio. Si Mang Tonio 45 anyos noon ay madalas nakasama ng biktima sa trabaho kapag wala ang asawa ayon sa mga residente. May kakaiba sa kanila. Alam mo na sa pagitan ng lalaki at babay hindi mo masabi pa simpleng sabi ng isang residente. Agad na sinuri ng team ang kinaroroonan ni Mang Tonio. Natuklasan nila na noong huling bahagi ng Setyembre 1999, lumipat siya sa kanyang bayan sa Roxas City, kapis kung saan siya naninirahan hanggang ngayon. At may matibay siyang alibi noong tinatayang petsangang pakawalangang biktima Oktubre 6 siya ay nasa isang bangkang pangisda sa dagat ng Roxas. Malinaw na inalis si Mang Tonio sa listahan ng suspek. Nobyembre 15 pinalakas ng team ang background check sa biyenang si Tasio de la Cruz. Nang puntahan nila si Kapitan Eddie ang kapitan ng barangay iba ang naging reaksyon nito. Ang 70 anyos na si Kapitan Eddie ay mariing umiling. Nakum ngasir nakakamali kayo entao. Hindi kayang gawin ni Tasio yan. Tahimik lang yan pro napakasipag. Ano po ang dahilan at naniniwala kayo ron isa siya? Samga unang naktayo ng palaisdaan dito self-made men. Respetadong tao, yang sa komunidad. Hindi tama na pagdudahan ang ganyang klaseng tao. Ganun din ang sinabi ngang dating kagawat na si Ben. Si Tasio mabubuhay. Yan kahit walang batas. Anong kinalaman niya sa pakawala ng manugang niya ng? Hapong iyon isang mahalagang ebidensya ang nakuha tungkol sa pagpapatayo ng bodega noong 1999. Si Mang Ambo may-ari ngang isang hardware sa bayan ng Dumangas ay nagdala ng kanyang lumang ledger matapos tawagan ng team. Inilatak 69 anyos na si Mang Ambo ang naninilaw na ledger sa mesa. Masyado kasi akong metikuloso kaya lahat ng lumang ledger na katago pa. Tingnan nyo tong petsa. Itinurong ang daliri ni Mang Ambo ang isang pahina. Oktubre 8, 1999. Kumuha si Tasio de la Cruz ng 50 sako ng semento, isang truck ng buhangin at isang truck ng graba. Naging matalas ang tingin ni Sargento Vargas. Isang malinaw na ebidensya na pagkatapos mawala ng biktima ton-tonaladang semento ang dinala sa palaisdaan. Hanggang Nobyembre 18 ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang direksyon. Ang asawang si Daniel de la Cruz na may kasaysayan ng domestic violence at nakinabang sa pakawala ng asawa ang pangunahing suspek. Sinimulang suriin ng team ang bawat kilos ni Daniel noong Oktubre 1999.
Tila malapit na silang malutas ang kaso. Ngunit biglang tumunog ng malakas ang telepono sa opisina NG Dumangas PNP. Sinagot ni Corporal Santos ang tawag. Hello Dumangas, PNP Corporal Santos speaking. Isang mahinang boses ng isang matandang babae ang narinig sa kabilang linya. Ining 50 taon na akong kapitbahay nga mga De La Cruz. Opo. Ano pong may tutulong ko nung taglagasiyam na taon na ang nakalipas? May nakita akong kakaiba. Sa takot ko hindi ako nagsalita. Pero parang kailangan ko nang sabihin ngayon. Hinikpitan ni Corporal Santos ang hawa sa telepono at sinanyasan ang kasama na tumahimik. Ano po ang nakita ninyo? Pwede niyo po bang sabihin? Nag-atubili ang matanda bago sumagot na may nanginginig na boses. Takot akong sabihin sa telepono. Ayoko rin sa istasyon ng pulis. Pwede bang magkita na lang tayo sa labas sa ika? 2-0 biglang nagbago ang ihip ng hangin sa investigation team. Isang kutob na hindi. Ito simpleng kaso. NG. Domestic violence ang pumasok sa isip NG. Menea investigador. Nobyembre 20 umaga. Isang matandang babae na may tungkod ang hirap na pumasok sa gate NG Dumangas PNP. Ito si Aling Pacing, isang respetadong matanda sa komunidad at kapitbahay mismo NG crime scene. Agad na tumayo sina Sargento Vargas at Corporal Santos para alalayan siya papasok sa isang silid. Inabutan ni Sargento Vargas ng isang basong maligamgam na tubig. Inay, kahit po nahirapan na kayo nag-abala pa po kayong pumunta rito. Maraming salamat po. Nangingini na hinawakan ni Aling Pacing ang baso at huminga ng malalim. Isang bakot lang ang pagitan namin ng bahay ni Natasio sa loob ng 50 taon. Ngayon kailangan ko nang ilabas ang sikretong tinago ko sa dibdib ko sa loob ng 9 na taon. Inihanda ni Corporal Santos ang kanyang kwaderno at lumapit. Dahan-dahan lang po sabihin, niyo lang po kung anong naalala ninyo. Hinaplos ni Aling Pacing ang kanyang tuhod. Ngaunang linggo nga. Oktubre, 9 yon. Gabi na may narinig akong sigawan mula sa bahay ni Natasio. May kalabok din, parang may bumaksak. Nagtanong si Sargento Vargas, sigawan po? Anong klaseng sigawan? Boses eng lalaki. Sigurado akong boses ni Tasio. Hindi ko masyadong narinig kung anong sinisigaw niya. Pero biglang may malakas na black na parang may mabigat na bumaksak tapos biglang tumahimik. Tumingin si Aling Pacing sa malayo. Kinabukasan nakita ko si Tasio sa may bodega nila, mag-isa, tagaktak ang pawis na huhukay. Iba ang itsura niya, parang nakakita ngang multo at nakmamadali. Naalala niyo po ba ang eksaktong petsa? Hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa. Pero sigurado ako ilang araw yon bago kumalat ang balitang nawawala ang manugang niya. Huminga si Aling Pacing at nagpatuloy. At may isa pang mas kakaiba. Nagpatawag si Tasio eng 2 trabahador para gawin yung sahi eng bodega. Pero pagdating nila bigla na lang daw nagbago ang plano, inabutan lang sila eng pera at pinawi. Naging matalas ang tingin ni Sargento Vargas. Pinawi lang po ang matrabahador Tapos ilang araw at gabi siyang mag-isang gumawa ng semento. Kitang-kita mula sa rooftop namin. Parang bali, yung matanda sa kapapala. Kaya natakot akong kausapin. Batay sa testimonya ni Aling Pacing, agad na hinanap ng team ang trabahador na pinawi. Natakpuan nila si Mang Julio, 63 anyos na ngayon, ay nakatira sa kalapit na bayan. Naalala ni Mang Julio ang pangyayari. Tama po. Oktubre 7 o 1999 yata yon. Ilang araw bago ang simula ng trabaho, bigla na lang tumawag si Mang Tasio na huwag na raw kaming pumunta. Nakmamadaling nagtanong si Corporal Santos. Ano po ang sinabing dahilan? May problema lang daw sa pamilya. Ibibigay na lang daw niya ang bayat namin, huwag na lang kaming pumunta. Kakaiba nga kasi bihira ang nakakansela sa mismong araw ngang trabaho, pero isip namin problema nila yon kaya hinayaan na lang namin. Nobyembre 1 biglang umikot ang
Direksyon Nege Investigasyon. Mula sa dating pangunahing suspek na si Daniel, ang mapanangang hinala ay lumipat na sa biyenang si Tasio de la Cruz. Tinitigan ni Sargento Vargas ang pangalan sa whiteboard at sinabi sa team halongkatin nyo ang nakaraan ni Tasio. Kahit pinakamalit na detalye hanapin nyo. May kutob akong may iba pa. Nobyembre 2020 matapos surin ang civil registry records at police records, pumasok si Corporal Santos sa opisina na namumutla. Nanginginig ang mapapel na hawak niya. Sargento, tingnan niyo po ito. Sobrang nakakakilabot. Agad na kinuha ni Sargento Vargas ang mga dokumento. Ayon sa mga talaan ang unang asawa ni Tasio de la Cruz at ina ni Daniel, na si Belen ay namatay noong Agosto 1982 sa dagat malapit mismo sa palaisdaan na iyon. Siya ay 38 anyos noon. Ang sanhingang pagkamatay ay itinala bilang aksidenteng pagkalunot habang nagtatrabaho. Kinagat ni Sargento Vargas ang kanyang labi-habang binabasa ang lumang report nang mamatay si Belen, ang tanging kasama niya sa lugar ay ang asawang si Tasio. Walang saksi, walang autopsy isinara, agad bilang aksidente. Lulunok-lunok na nagtanong si Corporal Santos. Nasaan po nun ang anak nilang, si Daniel 18, anyos siya nun nasa Iloilo City para sa isang vocational training. Wala siya sa bahay. Muling nagtanong-tanong ang team kung may nakakaalala pa sa mapangyayari noong 1982 sa pag-asang may makuhang impormasyon binalikan nila si Aling Pesing. Matapos piliting, alalahanin biglang nanlaki ang nga mata ni Aling Pesing. O nga ganun din ang nangyari nun. Bago mamatay si Belen ilang araw silang naaway ni Tasio kasi gusto na raw umuwi ni Belen sa kanila. Lumapit si Corporal Santos. Narinig niyo po mismo ang pag-away nila unaman. Sumisigaw si Belen. Hindi ko na kaya sa bahay na, to uwi na ako sa amin, paulit-ulit niyang sinisigaw yon. Tapos makalipas ang ilang araw na balitaan na lang namin na nalunot na siya. Napapikit si Aling Paching. Pero may isa pang nakakakilabot nun. Pakatapos ng libing ni Belen si Tasio, mag-isa na namang naksesemento doon sa may daungan ng palaisdaan. Naisip ko pa nga nun anong klaseng tao yan kararating lang sa burol nagtatrabaho na agad. Nanigas ang mukha ni Sargento Vargas. 26 na taon na ang nakalipas sa parehong palaisdaan namatay ang asawa. Nagkaroon ng matinding pag-awawe dahil gusto nitong umalis. At pagkatapos mawala ngang asawa mag-isa siyang nasemento. Parehong-pareho ang pattern sa kasong manugang noong 1999. Sinuntok ni Sargento Vargas ang pader at bumulong hindi lang ito kasong manugang. Posibleng isa itong serye ngang krimen salop ngang pamilya salop ngang 26 na taon. Nobyembre 27 ipinatawag sa istasyon si Kapitan Eddie at Kagawad Ben na dating nagtatanggol kay Tasio. Nang malaman nila ang mga pangyayari noong 1982, hindi sila makapaniwala. Paulit-ulit na umiling si Kapitan Eddie. Impossible. 30 taon kaming parang makapatid. Respetadong tao yan dito. Hindi. Hindi totoo yan. Sa tabi niya namumutla si Kagawad Ben at hindi makapagsalita. Hindi mo talaga malalaman ang nasa loop ng isang tao. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Nobyembre 28 para maiwasan ang kalituhan muling sinuri ng team ang alibinang dating suspek na si Daniel de la Cruz. Mula Oktubre 5 hanggang 8,999 ang bawat galaw niya ay sinundan. Ang resulta ay malinaw. Siya ay nasa isang construction site sa Iloilo City. Ang maingat na attendance record ng site supervisor at ang testimonya en tatlong kasamahan niya sa barracks ay nagkumpirma nito. Inilapag ni Corporal Santos ang report sa mesa. Sa oras ng krimen sigurado pong nasa Iloilo City
Si Daniel. Imposibleng siya ang gumawa. Tumango si Sargento Vargas. Hindi siya ang direktang pumatay. Pero sa loob ngang siyam na taon posible kayang hindi niya talaga alam ang ginawa ngang. Ama niya hindi kaya ang palaisdaan ang kabayaran. Sa kanyang pananahimik Nobyembre, 30 isinagawa ang pangatlong interogasyon kay Tasio de la Cruz. Mas malamig at matalas ang hangin sa silid kaysa dati. Tinitigan ni Sargento Vargas, si Tasio. Ginong de la Cruz, maari niyo po bang ulitin kung paano namatay ang una ninyong asawa noong 1982, bahagyang nanginig ang talukap ngang mata ni Tasio. Aksidente po. Habang nagtatrabaho sa palaisdaan nadulas siya at nahulog sa dagat. Bago ang aksidenteng yon nakaaway kayo dahil gusto na niyang umuwi sa kanila, tama po ba? Tumahimik sandali si Tasio bago sumagot na may paus na boses. Sa mag-asawa normal lang naman po ang pag-away. Anong kinalaman niyan sa aksidente? Hinampas ni Sargento Vargas ang mesa. Noong 1999 ang manugang niyo ay nagtangkang tumawag sa nanay niya bago siya mapahamak. May ugali po ba kayo na hindi niyo matanggap kapag ang asawa o manugang niyo ay gustong umalis ng bahay? Nanigas ang manikalamnan sa mukha ni Tasio. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. 2 beses akong nawalan ng pamilya. Aksidente ang pagkamatay ngang una kong asawa at ang manugang ko naglayas dahil may kalaguyo. Inihagis ni Sargento Vargas ang isang mahalagang dokumento sa mesa. Noong Oktubre 8, 1999, bumili kayo ng maraming semento sa hardware. At pinawi niyo pa ang mga trabahador para makisa kayong maktrabaho sa nakbodaha. Bakit po nagsimulang makiba ang tingin ni Tasio at Nautal? Iyon ay dahil hindi tugma ang schedule ng mga trabahador. Huwag po kayong magsinungaling. Nakausap na namin sila at sinabi nilang gusto nilang magtrabaho, pero kayo ang nagsabing huwag na. Nagsimulang manginig ng husto ang mga daliri ni Tasio sa mesa. Hindi ko na po matandaan, matagal na po kasi yon. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang no. Disyembre 1, formal ng ginawang suspek ng team si Tasio de la Cruz at sinimulan ang proseso para sa pagkuha ng arrest warrant. Kasabay nito nagpasya, silang buksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ngang unang asawa noong 1902. Si Tasio de la Cruz, na buwang buhay na kilala bilang isang masipag na may-ari ng palaisdaan at isang respetadong tao sa komunidad. Sa likod ng kanyang mabait na, maskara ang nakakakilabot na katotohanan ay dahan-dahan nang lumalabas pagkatapos ng 26 na taon. Disyembre 3, isinulat ng team sa isang malaking whiteboard ang kalendaryo ang Oktubre 1999 at binuo muli ang bawat kilos ni Tasio. Samantala abala ang crime lab sa pagsusuri sa komposisyon ng sementong kinuha mula sa bodega. Sinubukan din nga investigador na hukayin ang bahagingang daungan kung saan nagsemento si Tasio noong 1982, ngunit dahil sa paulit-ulit na pagsasayos hindi na mahanap ang orihinal na istruktura. Inihagis ni Sargento Vargas ang mga litrato sa mesa. Ang ebidensya mula 26 na taon na ang nakalipas na anot ng dagat. Kailangan nating manalo sa kasong ito. Disyembre 5 lumabas ang resulta ngang pagsusuri na nakumpara sa ledger ngang hardware at sa datos mula sa crime scene. Tingnan nyo to. Kakaiba ang dami ngang semento at buhangin na binili ni Tasio noong Oktubre 8, 1999. Nagtanong si Corporal Santos, ano po ang problema? Ang binili niya ay 1.5 beses na mas marami kaysa sa kailangan para sa sahig ng bodega na may sukat na 20 square meters. Hindi tugma ang kalkulasyon. Idinagdag ni Corporal Santos, hindi lang pala simpleng pag-ayos ng sahig ang ginawa niya. Kailangan niya ng mas maraming semento para itago at takpan ang isang bagay sa ilalim nito. Disyembre 7,
Dumating sa pamamagitan ng facts ang resulta mula sa crime lab. Ang komposisyon ng sementong nakadikit sa kalansay ay eksaktong tumutugma sa sementong ibinenta ng hardware. Ang pagtigas ang semento ay nagpapahiwatig na ito ay ibinuhos noong kalagitnaan ng Oktubre 1999. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Disyembre 1 isinagawa ang ikaapat na interogasyon kay Tasio de la Cruz. Inilatag ni Sargento Vargas ang lahat ng ebidensya sa mesa. Gino ang dami ng sementong binili ninyo ay sobra-sobra para sa sukat ng trabaho. Saan niyo po ginamit ang natira? Walang ganang sumagot si Tasio, binili ko yon para may reserba. Sa probinsya maraming kailangang ayusin kaya nag-imbak ako. Kung ganun, bakit niyo pinawi ang mga trabahador at nakpakahirap kayong mag-isa para makatipid? Alam niyo ba kung gaano kamahal ang labor ngayon? Walang kahihiyang itinanggi ni Tasio ang lahat ng akusasyon. Ngunit noong Disyembre 12 isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa team. Si Daniel de la Cruz na hindi makontak ay kusanglup na pumasok sa istasyon ng pulisya. Umupo si Daniel sa interrogation room at nagsalita na may nanginig na labi. Ako po ang pumatay sa asawa ko. Walang alam ang tatay ko. Nanlisik ang mamata ni Sargento Vargas. Sabihin mo ang buong detalye. Kailan at paano yumuko si Daniel? Nang gabing yon, umuwi ako sandali at nag-away kami ngang asawa ko dahil sa pera. Sa galit na itulak ko siya. Nang matauhan ako, hindi na siya humihinga. Sa sobrang takot, humingi akong tulong sa tatay ko at inilibing namin ang bangkay sa bodega. Agad na kumilos ang team para beripikahin ang pag-amin ni Daniel. Muli nilang sinuri ang kanyang alibi noong Oktubre 6 at 7, 1999. Ang resulta ay malinaw. Ang attendance record sa Iloilo City ay perpekto. Maging ang tatlong kasamahan niya ay nagpatunay na nakita siyang kumakain sa isang karinderya noong umaga ng Oktubre 7. Inihagis ni Sargento Vargas ang mga dokumento sa harap ni Daniel. Ginong de la Cruz, ang pag-amin nyo ay pisikal na imposible. Tigilan nyo na ang paggawang kwento. Mali ang ma-record na yan, ako ang pumatay. Bakit ayaw nyong maniwala? Mula Oktubre 6 hanggang 8 na sa Iloilo City ka nagtatrabaho. Malibang dalawa ang katawan mo, hindi ikaw ang salarin. Biglang namutla si Daniel at hindi na nakapagsalita. Disyembre 14 muling hinarap ni Sargento Vargas ang nawalan ng loop na si Daniel. Bakit mo gustong pagtakpan ang ama mo? Alam mo kung sino ang totoong salarin. Hindi ba matagal na nanahimik si Daniel? Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng orasan. Nagsimulang manginig ng husto ang makamay ni Daniel. Hindi ko rin po alam kung ano talaga ang ginawa ni tatay. Hindi ko po nakita. Nagbatuloy si Daniel na may basag na boses. Pero pagkatapos ng gabing yon, bigla na lang nawala ang asawa ko at bago na ang semento sa sahig ng bodega. Kahit sino may intindihan kung anong ibig sabihin nun. Alam ko, pero nakunwari akong walang alam sa loop na 9 na taon. Nagtanong si Sargento Vargas. Kailan ka unang nahinala nung gabieng Oktubre 12, 1999? Tumawag si tatay. May importante raw kailangan kong umuwi. Kinaumagahan ng ika-13 pagdating ko sa Dumangas, wala na ang asawa ko. Napapikit si Daniel sa sakit. Sabi ni tatay, umalis daw ang manugang niya nung madaling araw ng ika-7. Pero pagpasok ko sa bodega, namoy ko ang sariwang semento. Kinabahan ako pero hindi ako nagtanong. Bakit hindi ka nagtanong? Asawa mo yon? Yumuko si Daniel at bumulong. Natakot po ako. Sa titik ni tatay. At sa tutulang naisip ko rin na napahama si tatay, mapupunta sa akin ng buo ang palaisdaan. Kinagat ni Corporal Santos ang kanyang labi habang isinusulat ang karumal-dumal na katotohanan. Kinabukasan, makahawak kamay kaming pumunta sa pulis para i-report na naglayas siya. Alam kong hindi gawain ng tao ang ginawa ko, pero sa loob ng 9 na taon na buhay akong parang hayop. Ginawang kasapwat sa krimen si Daniel at ikinulong.
Isa na lang ang natitira, ang paaminin si Tasio de la Cruz, Disyembre 1 umaga. Sinimulan ang huling interogasyon kay Tasio. Hindi nakmadali si Sargento Vargas. Sa loob ng 6 na oras dahan niya itong ginipit. Una ipinaalam niya na nabigo ang pagsisinungaling ng anak nito. Sinubukan ng anak niyo na magsinungaling para sa inyo pero nabigo siya. Namilok ang mga mata ni Tasio. Sunod-sunod na inilata ni Sargento Vargas ang resultang crime lab ang testimonya ang trabahador at ang ledger ng hardware. At inilabas niya ang kanyang huling baraha. Nalala ng anak niyo, ang amoy ng semento sa bodega siyam na taon na ang nakalipas. Alam na pala niya ang lahat ng ginawa niyo. Nangingini ang boses ni Tasio. Sinabihan ni Daniel lahat ng ebidensya sa inyo tumuturo. Umamin na rin ang anak niyo. Wala na kayong matataguan? Tinitigan ni Sargento Vargas si Tasio. Umin na kayo. Humingi kayo ang tawad sa manugang niyo. Ano ang nangyari? Sa bodega. Nung gabi. Octubre 6, 1999. Alas 4 N.A. Apon ang bibig ni Tasio na matagal nang nakatikom. Ay sa wakas, ay bumukas. Nang gabing yun nalaman kong palihim na tumawag ang manugang ko sa nanay niya. Bumaksak ang mabalikat ni Tasio. Nagalit ako dahil ikinakalat niya ang problema ng pamilya. Inagaw ko ang telepono at nagaway kami. Nang lumaban siya na itulak ko siya. Anong nangyari pagkatapos niyo siyang itulak tumama ang ulo niya sa kantong lababo? May narinig akong black tapos hindi na siya gumalaw. Hindi makahinga ang nga investigador sa silid. Magdamag kong binantayan ang bangkay. Kinaumagahan na alala ko yung pagpapagawa ng sahig sa bodega. Sabi ko doon ko siya ililibing. Kinusot ni Tasio ang kanyang mukha. Kinabukasan Oktubre 8 pagbukas pa lang nga, hardware kinuha ko na ang mga materyales. Tinawagan ko ang nga trabahador na huwak nang pumunta. 3 araw at 3 gabi parang bali, akong mag-isang nakbuhos ng semento sa ibabaw ng bangkay ng manugang ko. Malamig na nagtanong si Sargento Vargas, kailan niyo tinawagan ang anak niyo? Pagkatapos ng lahat nung umaga ng Oktubre 12 ako muna ang pumunta sa outpost para i-report na naglayas siya. Pagkatapos tinawagan ko si Daniel. Kinabukasan pagdating niya sinabihan ko siyang manahimik at sabay kaming nakunwaring naghahanap sa kanya. Hindi tumigil ang team at tinanong din siya tungkol sa pagkamatay ng unang asawa. Ang una niyo pong asawa? Aksidente? Po ba talaga umiling si Tasio na may paghihirap? Iyon totoo aksidente yon, maniwala kayo. Pero bago ang aksidenteng yon nagaway din kayo dahil gusto na niyang umuwi sa kanila matagal na nanahimik si Tasio bago tumango ng bahagya. Opo, nagaway kami. Pabulong na tinumbo ni Sargento Vargas ang puno dulo. Bakit hindi niyo matanggap ka pa ang asawa o manugang niyo ay gustong umalis? Nangini ang labi ni Tasio at ngumiwi. Hindi ko matanggap na ang babae ko ay umalis ng bahay o ikinakalat ang bahong pamilya. Ang paglabas nila sa bakuran ko hinding-hindi ko papayagan. Disyembre 17 na buo na ang puzzle ng siyam na taong misteryo. Si Susan Reyes sa loob ng 7 taon ay tiniis ang malaimpyernong pagtatrabaho at buhay na halos parang nakakulong. Noong Setyembre 1999, ang pahingi niyang tulong sa kanyang ina ang naging mitsangang trahedya. Noong gabi ng Oktubre 6, ang pangarap niyang makatakas ay natabunan sa ilalim ng malamig na semento. At ang asawang si Daniel kahit mahinala ay piniling manahimik para lang sa mana at naging kasapwat sa krimen. Disyembre 18 naglabas ang korte ng arrest warrant laban kay Tasio de la Cruz para sa kasong murder at pagtago ng bangkay. Ang anak niyang si Daniel ay kinasuhan din bilang accessory to the crime. Si Tasio, na kinilala bilang
Isang taong mabubuhay kahit walang batas. Sa likod ng kanyang maskarang kasipagan nagtatago ang nakakakilabot na muha ng isang control freak na pumatay sa dalawang babae sa loob ng 26 na taon. Natapos ang kaso ngunit ang dagat ng dumangas ay tila naaalala pa rin ang trahedya at ang mga alon nito ay may team. Hunyo 2009 isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa Regional Trial Court ng Iloilo. Si Tasio de la Cruz 70 anyos ay nakayuko habang suot ang orange na damit ng bilanggo. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Tasio de la Cruz ay hinahatulan ngang 15 taong pagkakabilanggo. May mga bumuntong hininga sa loop ng korte. Tiningnan ng hukom si Tasio, isinaalang-alang ng korte ang iyong katandaan at ang mahabang panahon na lumipas ngunit ang siyam na taong pagsisinungaling sa pamilya ng biktima at pagpapanggap. Bilang biktima ay isang panlilinlang na hindi katanggap-tanggap. Bilang tao. Walang imik si Tasio. Sa parehong araw binasa rin ang hatol para kay Daniel. Hinatulan siya ng 2 taong pagkakakulong. Suspended at 3 taong probation. Bagamat hindi direktang sangkot sa pagpatay, ang siyam na taong pananahimik sa kabila ng kaalaman sa krimen ay nagpabagal sa investigasyon at hindi ito maliit na kasalanan. Pagkatapos ngang hatol tumakas, si Daniel palabas ng korte. Napailing si Corporal Santos, hindi man lang lumingon. Wala man lang siyang pagsisisi sa asawa niya. Umapela si Tasio ngunit ibinasura ito ngang mas mataas na korte. Sinubukan din niyang team na buksan muli ang kasong unang asawa ngunit wala nang natirang ebidensya. Lakpas na sa prescription period at wala nang ebidensya. Ang hustisya para sa unang asawa sa kabilang buhay na lang siguro makakamit malungkot na sabi ni Sargento Vargas. Agosto 2009, matapos ang 10 buwan ang ngalabini, Susan Reyes ay ibinalik sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina si Aling Remedios ay nahanda ng libingan para sa kanya sa tabi mismo ng kanyang sariling paglilibingan. Sa wakas pagkatapos ng 10 taon may hatid na niya ang anak sa kanyang huling hantungan, hinaplos ni Aling Remedios ang kabaong, Susan anak ko, kung pumunta lang sana. Agad si nanay noong Setyembre 99 hindi ka sana namatay. Patawarin mo ako anak dahil hinayaan kitang mag-isa sa malamig na sementong iyon. Ang mapetisyong isinumite ni Aling Remedios ay 7. Inabot ng 10 taon bago niya nahanap ang bangkay ng kanyang anak. Nang malaman ang buong kwento nagulantang ang buong komunidad. Si Kapitan Eddie at Kagawad Ben ay matagal na natahimik, nakakapanlumo. Sabi nga nila, mas malalim pa ang ugalingang tao kaysa sa dagat sabi ni Kapitan Eddie. Hindi dapat husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Balat lang pala ang nakita natin sagot ni Kagawad Ben. Si Aling Pasing na nagbigay ng lead sa kaso ay bumisita sa team. Salamat mga sir. Pero hindi ako mapalagay. Bakit po kayo po ang nagbigay liwanag sa katotohanan? May hinala na rin ako noon na may nangyayari sa bahay na yon. Ang nga sigawan ang iyak ng babay. Pero isip ko problema nila yon. Hinayaan kong mamatay ang isang tao. Lahat kami sa komunidad may kasalanan. Ang kasalanan ng pananahimik ay malaki. Si Daniel matapos makalaya ay naglaho na parang bula mula sa dumangas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tinawag siya nga mga tao na walang utang, na loop na ipinagpalit ang buhay ng kanyang ina at asawa para sa mana. Noong 2010, naglunsad ang munisipyo ang dumangas ang isang welfare program para sa mga asawa at babaeng nagtatrabaho sa industriya ngang palaisdaan kabilang ang isang counseling hotline. Ito ay direktang resulta ng kaso ni Susan Reyes. Ang mga filing nga kaso ay inilagay sa Archives ng Dumangas, PNP. Si Sargento Vargas ay nagretiro noong 2012. Ang kanyang huling bilin sa mga nakababatang pulis kahit isinara na ang kaso bilang runaway kung patuloy na umaapela ang pamilya buksan niyo ulit
Huwag ninyong kalimutan na sa bawat papel na hawak nyo, buhay ng isang tao ang nakasalalay. Ang ina ni Susan, si Aling Remedios, ay pumanaw. Noong 2015 sa edad na 82. Inilibing siya sa tabing ng kanyang anak. Sa lapida ni Susan na ipinagawa ni Aling Remedios bago siya mamatay, nakasulat Susan Reyes, 1967-1999. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakauwi na sa wakas. Lumipas ang panahon. Ang palaisdaan ay may bago ng may-ari. Giniba ang bodega at pinalitan ng modernong gusali. Isang batang mag-asawa ang bagong may-ari, walang alam sa trahedyang nakalibing sa ilalim ng lupang kanilang tinatayuan. Sabi nga asawang lalaki, "Ang ganda ngang panahon ngayon, no? Pagkatapos natin, padalhan natin si nanay ngang bangus." Ngumiti ang asawa. "O nga, matutuwa yon si nanay. Tawagan ko nga siya." Noong gabi nga, Oktubre 6, 1919, ang tanging gusto ni Susan Reyes ay hindi isang marangyang buhay. Ang gusto lang niya ay ang boses ng kanyang ina. Sa kabilang linya, isang simpleng tanong na, "Kumain ka na ba, anak?" Ang simpleng pangarap na iyon ang naktulak sa kanya sa kamatayan, isang sugat na hindi na kailanman maghihilom sa puso ng lahat ng nakakaalala sa kasong ito. Sa isang lugar sa Dumangas kung saan dating nakatayo ang isang kulay abong bodega, ang huni ng maibon ay malungkot na umaalingaw-ngaw. Ang maalon ay patuloy na humahampas, tila sinusubukang hugasan ang katotohanan ng araw na iyon. Si Susan Reyes, 32 anyos. Ang gusto lang niya ay umuwi. Umuwi sa kanyang ina, sa kanyang tahanan. Salamat sa inyong paksama hanggang sa dulong kwento. Isang komento na nakinig ako ng mabuti ay malaking tulong na po. Naway mapuno rin ng liwanag at kapayapaan ang inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Salamat po.